Meron ng nasa 11-1 record ang Golden State kapag si Butler ay naglalaro sa team. Ang pwedeng mag-cost sa kanila sa standing ay yung game versus Sixers na hindi naglaro dun si Butler at natalo yung Golden State. May average naman ngayon si Butler na 17 points, 5 rebounds, 5 assists, 1 steal, 46 and 20%. Mukhang hindi pinipilit si Butler na tumira mula sa 3-point area dahil kalimitan ng mga pumupuntang player sa Golden State tumataas ang rate nila mula sa beyond the arc pati yung percentage katulad na nangyari dati kay Andrew Wiggins. Una pa lang ang sinabing taktika ni Steve Kerr, tumira ng mas marami sa 3-point area pero si Butler hindi ganun ang style. Nung last game pa versus Detroit parang inis pa rin talaga si Butler kay Tobias Harris dahil sa naging contract sa Philadelphia. Siya din sa Warriors ang pang-apat na pinamabilis na nakapagtala ng 200 plus points, 50 rebounds at 50 assists in total. Naging physical yung game versus Detroit ayon dito kay Steve Kerr. Andun kasi si Isaiah Stewart na gusto pang banatan si Steph. Ang binanggit pa doon ni Steve Kerr, nag-benefit talaga sila nung makuha nila si Butler dahil sanay siya sa ganong setup ng game lalo na sa road. Naniniwala na si Steve Kerr sa playoff Jimmy. Na kapag ganitong part ng season, dun tumataas ang winning rate ni Butler hanggang playoffs na, lalo pa kung healthy siya. Wala pa naman sa playoffs pero ganito yung atmosphere para sa Golden State. Dahil sa postseason, bilang ng games na maipapanalo yung usapan. Makikipaglabang kasi yung Golden State sa Minnesota sa ngayon para hindi malaglag outside ng number 6. Ang Minnesota ang pinakamatindi nilang makakalaban para sa position. Pwede kumabol yung Clippers at Sacramento pero Minnesota muna. Pareha silang nasa 4-game winning streak. Lamang lang sa loss record ng Golden State dahil mas kokonti sila. Lamang din ng isang remaining games ang Warriors kontra Minnesota. Sa dalawang teams may average yun na 17 games na natitira. Minnesota ang may pinakamadaling schedule dahil based to sa power index. 5 teams ang makakaharap ng Minnesota na nasa top 6 ng standing. Ang Golden State naman 7 teams ang kasama sa top 6. Kaya doon masusubok yung playoff Jimmy kung kakayanin pa ba ni Butler na mailusot yung Golden State sa top 6. Dahil since dumating siya, doon na bago ang standing ng Warriors sa yung barometer. Ito din yan, kung naniniwala si Steve Kerr sa playoff Jimmy, siguro alam na rin niya na kahit anong standing nila sa playoffs, dangerous team pa rin hanggat andun si Butler at healthy na player. Nang dumating si Butler sa Golden State, naging number 3 sa offense, number 4 sa defense, at number 3 sa net rating. Kahit sinong isama sa loob ng court dito kay Butler, tumataas ang offensive rating ng player. Ang isa pa nilang bintahe doon dati, kapag naka 29 or 30 assists ang team nila, nananalo na or mataas ang winning rate. Nung wala pa si Butler, kahit nandun na sa benchmark ng assist, natatalo pa rin. Pero nung dumating si Jimmy, number 1 na sila sa assist ngayon. At tumaas din ang winning rate nila kapag naabot nila yung benchmark. Si Steph naman merong 22 points, 4 rebounds at 6 assists nung wala pa si Jimmy. Ang second leading scorer si Wiggins tapos si Kuminga. Nang dumating si Butler, si Steph nag-average na ng 30 points, 4 rebounds, 6 assists, 50% sa field at 42% sa 3-point area. Meron pa siyang 5 out of 12 mula sa beyond the arc. Wala namang masyadong nabago sa Golden State. Ang nabago lang talaga doon yung pick and roll at screen na ginagawa nila. Dahil nung wala pa si Butler, doon nahihirapan ng Golden State sa mga screen at pick and roll para makalibre hindi lang si Steph pati yung mga ka-teammate nila. Small ball pa ang lineup nila na nakakakuha naman ng advantage si Butler. Didikdikin niya sa ilalim kapag nakakita siya ng mismatch at doon siya nakakakuha ng foul.